ay datay kanang hisgutan karon no mahitungod sa true church o matuod nga iglesia. Siguro sa inyong mga huna-huna no? Kung mangutana ba ko ninyo ba unsa may inyong huna-huna aning atong mga relihiyon karon no, diri lang sa Kristyanismo ba unsa inyong nasa inyong huna-huna ba nga matag tinuhuan o grupo puros gaangkon nga tinuod. Sa akong nahibawan, lain-lain yun og panghuna-huna o kitang mga tao. Mauna nga dili ta parehas og pundok, di ba? Ako Katoliko, siguro ikaw karon nga nagtan-aw ani Iglesia ni Cristo o Sabadista ba? O siguro napay uban Muslim. Okay. Now, diri lang sa ako mopokus sa kining gatuo sa Biblia. Okay. Kung Iglesia ni Cristo ka, siguro ang imong basihanan, ikaw po nakahibalo no nganong nakadiha no. Ako po sa Katoliko. Now, ako no, kung mangutana mo nako, niadto hapit yung ko mobalhin og kanang Iglesia ni Cristo nga nagsugod niya itong 1914 nga ang nagsugod si Felix Manalo. Hapit ko nadala ana no sa dilang nako na ihisgutan gyud ang detalye ana kay ako na po nang nahisgutan sa miaging video nako. Okay. Now hapit ko Iglesia ni Cristo, hapit po ko Sabadista. Di lang po nako hisgutan nganong hapit ko Sabadista no. Pero dili tong kang Ellen White nga version. Ang version nga Sabadista nga balhinan unta nako katong kang Herbert Armstrong. Okay, katong nagsugod gyapon sa Amerika, parehas na American made. Mayong kog American made kay katong kang Ellen White American made po do, no? Kay dito mo sa Amerika nagsugod. Dayon ang katupong Sabadista nga ako untang apilan Herbert Armstrong Amerika gyapon. Okay. Now, ang ako lang hisgutan karon kabahin na ni sa nganong wala ko mudayon og balhin sa ubang mga bundok no. Sa dihang nahibalo nako unsay mga tubag o mga katinawan sa pagtuong Katoliko. So, dili po nako siguro mahisgutan aning video hatanan kay nagdepende man po na no sa kining oras, panahon. Dili pod siguro maayo nga sigutan ako tanan nga moabot nagpila ka oras madugay ba no. Kung mahimo kining video nga akong i-share karon ninyo, kung mahimo taman sa mahimo mabubo lang yun ako no. Okay, mamubo lang yun nga di lang yun kayo mutaas no. Okay, now ang uban siguro sa uban na lang pog mga video no. At tangi lang ninyo po sa uban akong mga video ngimon no sa record kung dunay mga di na ko mahisgutan ani. Now kini party lang ni no nganong nga nagpabilin kong Katoliko, unang rason kay nakasabot nako. Okay, ang pamatuod ana ingon ani ang akong dagan sa akong una-una. Ang matuod nga iglesia nagsugod gyud panahon ni Kristo. Katong niya sa diri sa kalibutan panahon sa mga apostol. Okay. Now, kung ang usa ka iglesia nag-angkon nga mao na ang matuod nga iglesia, dapat naagyud tay kana bang lig-ong basihanan nga ang iglesia nimo kining akong gipasakupan o kanang imong gipasakupan naadyo kay lig-ong basihanan nga mao na ang gisugdan ni Kristo panahon sa mga apostol. Okay. Kay kung wala, huna-huna lang, kung ang imo lang himuong basihan nga, ay ang mga pagtulunan na amas Biblia. Unya, dili ka pakita og
kana bang ligong kaligunan nga kanang imong grupo mao na ang gisugdan ni Kristo ug mga apostol. Pananglit kining Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Nganong dili nagyug ko ma-convince ana nga moingon kog tinuod na tungod kay ang ebidensya god magtug-an man god nga ang gasugod ana si Felix Manalo niadtong 1914 diri sa Pilipinas. So kana nga ilhanan dili mo na nay para nako lig-on nga dili man na mao ang gisugdan ni Kristo mga apostol, so dili na mao bisan pag ang mga teaching na sa Biblia, no, kay kopyahon kay kanagong kuan god kung ibase lang nimo kay ang uban mo mingon man gud sila nga ang matuod nga iglesia ang gitudlo na sa Biblia. Nakaron kung maura na ang basihan sa matuod nga iglesia nga tungod kay naa sa Biblia ang gitudlo. Now, pananglit ako magtukod ko grupo, bag-o, lahi pod nga grupo. Then ako mga teaching na sa Biblia, matawag na dayon ng tinuod akong pundok. Dili gyud nga naman kay ang matuod nga iglesia si Kristo ug ang mga apostol man gyud mao'y gasugod. Kanus niadtong unang siglo sa Jerusalem. So kung magtukod kog iglesia ron, samantaron 2024 sa may pizza karon. Pizza 3 October 3, 2024 karon magtukod kog pundok din ako iparehistro sa SEC karong pizza ha. Unya ang akong mga teaching na sa Biblia. Dayon ang ako pang sa may ingalan ako. Ang ngalan ako Church of God kay nasa Biblia no na may bersikulo mas daghan pagali bersikulo nga mabasa litra por litra ng Church of God kaysa Iglesia ni Cristo, no? Mas daghan yun ang Church of God nga mabasa yun litra por litra sa Biblia. So pilion ako na ingalan ako iparehistro nako sa Church of God kay nasa Biblia. Unya pag adto nako sa SEC moingon ang SEC nga uy dili pwedeng Church of God lang kay nanay nakauna ana pagparehistro. Kinahanglan na adyo kay identity nga imong ingnon nga ikaw ra gyud gadalaan ang ngalana. So sa kanang katungkang kang Eliseo Soriano iba MCGI Members of the Church of God International mo man ang anong duna na siya ipang lahi ba para madawat jud sa SEC kay kung doon na goy ngalan nga magparehas dili mo na pwede kinahanglan ikaw ra gyud gagamit ang ngalana dili mo parehas. So mao na nga gibutangan og members dayon Members of the Church of God International kay di naman na mo parehas kay moingon lang Church of God na may nakauna na ana nga kanang ngalana gyud na rehistro. So mao na nga dunay ilhanan. So siguro butangan ako og ilhanan nga Church of God Universal. Church of God Universal. Kung pagparehistro na ko ana sa SEC, ako ra gyud ana wa gilaing nagamit ana. So kinang approve na. Okay. So Church of God Universal. Ang Worldwide Church of God na may nakauna na si Herbert Armstrong. Dayon ang Members of the Church of God International kang Eliseo Soriano. So parang madawat yun ang ngalan nga walay naggamit ana may Church of God Universal. Universal biblical po na kay pang universal magyud ang iglesia nga gitukod ni sa atong Ginoo. So mao na nakaron kay naaman sa Biblia ang ngalan sa akong iglesia rin ako mga gitudlo na apod sa Biblia. Tinuod na day na. Dili nga naman kay ang matuod nga iglesia gasugod man sa Jerusalem, Lucas 24:47, dayon kinsay gasugod si Kristo ug ang mga apostol. So mao na nga kumiyong ka nga Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Bisan pag ang mga teaching na sa Biblia kung dili na mao ang gisugdan ni Kristo, dili gyud na mao. Na karon siguro mo ingon sila nga nawala man tong
matuod nga Iglesia ni Cristo mo nang nagkinahanglan og laing messenger mao na si Felix Manalo kana gamagama na po nga teaching, no? Kay ang matuod nga iglesia kung basahon nimo sa Biblia dili naman na siya mawala gud, mag-exist man na siya sige gyud sa diri sa kalibutan nya. Mao na nga kanang kang Felix Manalo masamot jud kayo nga ambot daghang yung nauwat, daghang yung nituo ana nga di man gyud na siya kapasar kung ato yung uting kayon og maayo ang mga ilhanan ba sa matuod nga iglesia. Ang una yung ilhanan si Kristo ang gasugod panahon sa mga apostol nya dito sa Jerusalem. Kanang kang Felix Manalo Pilipinas man nagasugod, so dili na mao bisan pag ang mga teaching nas Biblia actually kanagong pang-akit, no? Kanabang si term as Bisaya ng pang-akit, pagdani. Ang kung himuon na tong pangdani, parang naay mo sunod na to, mutuo na to, mga teaching sa Biblia, hinoon, ang matuod nga iglesia, magtudlog yung insakto, di ba? Oh. Pero kung maingong ka nga, maura na imong basihan, nga ang mga teaching, sakto, kay naas Biblia, dahil mauna na himuon imong pangdani, katulagi akong giingon. Ako mga teaching nas Biblia. Pero, dili si Kristo mo'y gasugod. Ako, dili pag-is Pilipinas. Dili gihapon na siya. Pwede, no? So, ang buti pasabot ana nga, kung dunay mo angkon, dapat, dili lang kay teaching sakto. Apil pod kung kanus anak gasugod. Kay parehas ba anang kwarta? Kanang kwarta gyud kining mo gini balik-balik ko na kong example. Ang matuod nga kwarta kadtong gihimo sa mga naay authority, bot pasabot ang Central Bank, no? Central Bank of the Philippines. Okay. Kung dunay maghimo og laing kwarta nga dili Central Bank, apiki na. So, unsa may but na ako ipasabot nganong gihimo na ako ng example. Kay ang kwarta god na may piki. Inya ka lang piki ra ba? Gipang kopya ug unsa nang naas tinuod. Ang numero, ang kolor, ang gidak-on. Mo nay lig-ong kasamahan na to nga dili gyud ego nga tungod kay gikopya ang mga teaching, ikopya sa Biblia ang ngalan, tinuod na dayon. Ato sa gyung sayron, oy, kinsa may gahimo anang matuod nga kwarta? Ang Central Bank ba? Kung dili, so dili gyud na tinuod. Bisan pag gikopya ng mga ngalan o gunsa ng mga gipangkopya diha, no? Nga naman, kay ang matuod nga kwarta, hinimo lang sa mga tao nga naay authority. Kinsa man ang Central Bank kung maghisgot ang kwarta diri sa Pilipinas. So kung ako maghimo ko kwarta nya kopyaon po nako na diha tanan unsa nang naa diha sa kwan diha, matawag yun ng piki akong gamon kay wa man koy authority mahimo kwarta. Mao po na kining mga pundok gudron nga nagdala-dala og Biblia gatudlo de dili si Kristo mo'y gasugod. I tell you mga igsoon, sama ra nag cake ba nga gibutangan og icing. Ang icing pagpalami man na, pagpainggan niyo ba, di ba? Mao na. Nganong daghan kayo na dalaan ng mga grupo nga gisugdan lag mga tao tungod sa icing. Sa may icing, kay nas Biblia ang mga gitudlo. Nga ako'y i-post gali sa Facebook, na ay mag-comment, putangan na mga bersikulo, kutlo. Ano man? Kay kanagong mga bersikulong gipangkutlo, mura man siya icing. Para tuhuan ka, kinanglan na kay ipakita sa mga tao nga, oy, katuhuan ka, para saan na magkutlo-kutlog mga bersikulo. Pero, kung nagali magkutlo-kutlog mga bersikulo, mag-comment sa atong mga post, naamanday mo, santo po sa kung nahuna, kini, for example, ilang kong maghingala na, nailhanan ako, member siya sa kinibang CCF. Unsa man CCF? CCF? Christ Commission Fellowship. Manya ang founder ana si Peter Tanchay. Sa akong nahibaw-an, akong gi-research na
1984 lang na nagsugod diri sa Pilipinas. Peter Tanchay, no, kana siya mo'y sugod anang grupo ha. Gi-commission kuno siya kana galing pag-ingon Christ Commission Fellowship. Ako the question mark ay ako ana no, daghan kayong nituo pod ana, daghan ang mga membro sa ngalan pa lang Christ Commission Fellowship. Ito pa gi-commission na nga grupo ni Christ. Pangutana, tinuod ba na? Kana claim mo na, no? Kaya naman tungod kay ilang gigamit ang Biblia ni Peter Tanchay, Biblia ilang gigamit, maingon na sila gi-commission sila. Bisan kinsa pwede makahimo na. Bisan ikaw karong nagtanaw ning video, pwede ka magtuon og Biblia. Dayon itudlo nimo na sa Biblia. Then moingon na din ka nga mag-organize kag imong grupo din. Moingon din ka gi-commission na nining akong grupo kay Biblia man. Dili. Ang tinuod nga gi-commission ni Jesus Christ, una mga apostol. Na nasa Juan kapitulo 20, 19 hangtod sa 23. Mga apostol ang unang gi-commission ni Jesus Christ. Unya, kung basahon na to ang Biblia, ang ilang mga sumusunod sa mga apostol, tagaan na nilag authority. Ang ilhanan sa paghatag og authority nga gitagaan kag authority kanang ordination, laying of hands. Nas Biblia, di ba? Oh. Dili na bisan gani ang atong gobyerno naa nay proseso unsaon paghatag og authority kung sa kanang sa pagkapulis, kanang chief justice, ng pagka-presidente, naa nay protocol. Dili na pwede ikaw ra maingog presidente ko. Dili. Ang paghatag og authority ni Kristo sa mga apostol, klaro to, Juan 20:19 hangtod sa 23. Dayon ang mga apostol pod kung mohatag sila og authority sa ilang mga followers, ilang mga successor, pinagi og pandong sa kamot, laying of hands. So mao na kay ngano naa sa Roma 10:15, giingon ni San Pablo, unsa man ako pagtudlo, unsa man nimo pag-preach kuno kung wala ka gipadala. But pasabot gi-authorize, gisent. Unya si Kristo ga-authorize o gapadala sa mga apostol, o ang mga apostol pod gapadala o ga-authorize sa ilang mga sumusunod pinagi sa pagpandong sa kamot, gitawag og coordination o ni pagkomisyon. Ang pangutana kanang CCF, example, founded by Peter Tanchay, nganong moingon man siya nga gi-commission siya kanang iyang grupo? Kinsa may ga-commission niya? Ang iya lang siguro una-una nga tungod kay gitudlo man ako ning Biblia, so gi-commission ako na kung masakto na bisan kinsa makahimo na. Ako pwede ko makahimo na. Unya pwede pa di ay ug napay laing grupo nga masugdan pod unsa man taron 2024, 2025, 2026 ug naapay mga grupo nga mag-organize kay unya gamiton ang Biblia, then moingon pod gi-commission. Pila man day ka grupo ang gi-commission ni Jesus Christ? Usara ang gi-commission ni Jesus Christ nga church kadto gisugdan niya kaob with the apostles. Mo to'y gi-commission nga church. Klaro kay na. Dayon, ang gi-commission nga church sa unang siglo pa lang naanay ni kanabang mga heretic nang manggawas ba tudog di mao miya. Nasa 1 Juan 2:18 ug 19 basahin niyo. 1 Juan 2:18 ug 19. Kadtong mibiya aning church nga gi-commission ni Jesus Christ, isipon nga dili tinuod sa akop gitawag palig antikristo, medyo sakit-sakit kanang mubiya sa matuod nga church nga gi-commission ni Jesus, antikristo ang tawag ana. Siguro ikaw dili ka makadawat pras ba ni San Pablo ba? Primero giingnan siyang Jesus Christ nga gilutos man kun nimo. Iana si di ba kato si Pablo ang ngalan jud ana, wa pa siya magkabig, wa pa siya nganlig Pablo. Saul man na siya. Nya ang gidipinsahan niya primero katong daang relihiyon, katong Jewish religion, Judaism. Abi manggod niya nga ang Ginoo naapaghapon sa Judaism. Mo na ang moto iyang gidipinsahan. Nya na may gitukod si Kristo nga Christianity nga but pasabot kung imo gining tun-an fulfillment man ng Christianity sa Judaism. Ikatong Judaism god shadow religion man to. Shadow meaning dili pa tumao. Pag abot ni Jesus Christ
itukuro na niya ang New Covenant Kingdom, automatic ma-transform ng Christianity. So meaning, wala na to'y authority itong Judaism. Mapasa na sa Christianity. So, sa dihang gisugdan na ni Kristo ang Christianity, automatic, wala na to'y authority itong Judaism. Nakuha ninyong punto? Oh. So, mauna nga, primero, wala pa kasabot si Pablo, abi niya nga, ang Diyos, tuwa pa rin to sa Judaism. Wala na, nasa kang Kristo. Si Kristo na ang New Covenant, kaya siya man ang mediator sa New Covenant. So dapat balhin na ta ni Kristo. Kinaan naman ni Kristo ang fullness of the truth. Oh. Sa dihang nakabig na si Pablo, pero sa dihang wa pa siya makabig, ging na lagi siya ni Kristo nga, Pablo nga nung imo mo kong gilutos. Di, naana si Pablo nga, naglibog siya ba? Kaya ang iyang unahuna, gasunod man siya kay abig ang iyang unahuna gud ang kamatuoran apa man dito sa Judaism. Naa naman di ay sa gisugdan ni Kristo na iya pa ning gitawag permero og bakak. Di ba? Mubitong iyang gilutos kay naguna-una siya nga dili ni mao. So mauna nga sa ato pa kung imo di ay kontrahon ng Truth Church, antikristo ka na. Akaaway ka. Bunay po sabot. So, ikaw sigurong naminaw ron nga naa kay grupo unya imong gikontra ang matuod yun nga iglesia nga gisugdan ni Kristo. Dili ka mo ingon nga anti-Christ ka, wa ka kay balo. Nganong anti-Christ ka tungod kay imong gikontra ang tinuod nga church nga gikomisyon ni Jesus Christ. Di ba? Kay klaro man nga ang church nga gitukod ni Kristo lig-on magpadayon ni na sa Mateo gani giingon nga pasumbingay pag-istorya nga cannot be hid. Basta ang Mateo 5. Nakalimot lang ko sa particular verse nga cannot be hid sa tupa. Mag-exist kanunay ang iglesia. Kaya actually, ang iglesia nga gitukod ni Kristo fulfillment ni sa gipanagna sa Daniel 2:44 nga usa ka gingharian nga di na malumpag. So pa magpadayon na sa Lucas 1:33 kining naging harian ni Jesus Christ magpadayon. So but pasabot kay magpadayon, so dili maunang gitudlo sa Mormons nga nawala kuno tong iglesia ni Kristo nga una dayon na kumplito nga natalikod, ganap nga natalikod o total apostasy. Dayon gisugdan ni kuan na pod, gibangon ni kinsa to? Joseph Smith sa iglesia ni Kristo. Mayon sila nga mao gihapon na total apostasy. Dayon gibangon ni Felix Manalo. Kay si Felix Manalo mo'y last messenger. Klaro kay na ay gimugtuan na mga igsoon. Kay nganong sugdan pa man nga wa man muwala, gapadayon man. Kumuingong kagwa na kapadayon mao nang makaingon gani ko wa man gud pud sila laing gong kana bang himuong lusot. Gawas gyud nga magtudlo gyud sila nga wala. Kaya unsa may ganong sugdan pa man ni Felix kung wala mawala. So kailangan maningkamot gud sila og unsaon nila pagtudlo nga ang mga tao kita mutuo ta nga nawala gid itong unang iglesia para nga matagaag luna si Felix Manalo ug madto pa ka sa Mormons si Joseph Smith. Pero ako di na ko madala gid ana kay I believe gyud nga ang gisugdan ni Kristo lig-on. Di gid mawala. Nya nganong moingon man ko nga Katoliko na simple ra kayo no. Ang iglesia gud nga gisugdan ni Kristo gitawag pud siya Katoliko. No? Ang una yung makita gyud sa record sa Biblia litra por litra walay mabasa nga word nga Catholic. Gawas kung moadto ka sa Greek nga naay mga root word nga prasa ng Catholis, Katahulos or Catholis. Pero wala agay Catholic. Now, kung dunay mga translation ron nga gibutang gyud ang word nga Catholic, later na siya translation. Pero kung moadtog ka sa Greek, naay mabasa Catholis, Katahulos. Pero kanang word nga Catholic, sumala sa history, unang nakita na sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch sa mga Christians dito sa Smyrnians. But pasabot, ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, gitawag niya Catholic. Pero gani kana galing ingon nga si Ignacio may unang nigamit anang pulunga o gaimbento. Debatable gali na
Okay, actually spekulasyon lang na siya. Kay ngano, wala man po nag-ingon si Ignacio nga siya may unang naggamit ana o gaimbento anang pulunga. Oh? Now, nakaingon lang ng mga writer uban sa matong naipari nga nagsuwat og libro nga si Ignacio kuno may gaimbento. Iyara po tong reflection, iyara po tong kanabang pangagpas tungod kay dito magud unang nakita ng word nga Catholic pagtawag sa iglesia o Catholic sa suwat ni Ignacio. Bisan si Ignacio wala siya moingon nga ako may naguna na. Kay posible manggod nga nadungog na niya sa iyang teacher, kisa may iyang teacher si San Juan, di ba? Research na good mo ni sa history ni Ignatius. Ang iyang teacher si San Juan. Disipulo na si Ignacio ni San Juan. Oh. So kung imo na siyang hinuktukan ba, although speculation lang ni, pero posible. Ano man? Kay ang gatudlo niya si San Juan. So probably basin si San Juan gani nakasulti ana nga Catholic ni. Walang masuwat ni San Juan sa Biblia. Di ba? Kung na kay teacher, so ang imong mahibawan gikan na sa teacher nimo. Di ba? Oh. Kunya muingon ka nga awa man nagtudlo si San Juan nga Catholic, litra por litra ang iglesia. Unsa may atong spekulasyon pod nga hunahuna na. Si San Juan pod gaingon nga dili tanan nasulat. Di ba? Na sa Juan 21:25 sa buhat lang na ni Kristo. Dili kuno tanan nasulat. Oh. Dili tanan bisan pagani ko nung tibok kalibutan dili kasudlan mo sa mga sinulat kung sulaton pang tanan niya kasi Kristo unsa may gibuhat ni Kristo pagtudlo og kanang magbilagro. Oh. So mao na nga na may wala masulat. So posible nga si San Juan nakatudlo niya. Mao nang nalitok na ni Ignacio sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians. Oh, posible na pero spekulasyon na nako. Posible na kay katong pag-ingon nga si Ignacio mo'y gaimbento ang ngalan na spekulasyon naman po na gihapon nga naman kay gibasir naman na nga sorry tungod kay dito sa iyang sulat unang nakita na nga pulong. Ebidensya ba na tungod kay sa iyang sulat ra nakita na makaingon na dayon ka objectively nga siya gauna na. Posible man nga naanay nakalitok ana, naanay nakasulti ana, walang masulat sa Bible. Ya, sa sulat lang ni Ignacio mo nakita. So muna nga katong pari nga nag-ingon nga si Ignacio mo gaimbento ana, iyara nang hunahuna po spekulasyon. Posible pong si Ignacio gumigauna na iyang gigamit ng word sa pagtawag sa iglesia. Pero puros na spekulasyon. Kay wa man gyud nag-ingon po si Ignacio sa iyang mga sulat nga siya may gauna ana. Na ingno lang na ang nahitabo murag ingon ani lang na attribute lang nga siya may gauna ana kay sa iya magong sulat unang nakita na nya dili man na matawag og ebidensya kay spekulasyon ra man na tungod lang kay siya may unang nakasuwat ana nga nakita sa history sabto na ba dayon objectively nga sigurado gyud nga siya gigauna ana nga posible mang nadungog na niya walang masulat sa nagistorya. Kay si Pablo lang daan kung imong basahon ng iyang gisulat sa 2 Tesalonica 2:15 dili biya tanan nasulat na bay gibinaba na lang pag litok kay wa na masulat. Oh, ang mga apostol manudlo dili kay sulat lang na isulat na apoy gibinaba na lang nya kinsa may teacher ni San Ignacio si Juan. So logic will mapuhaw na to nga pasig na tudluan siyang Juan walang masuwat ni Juan nga siya ray nakasulat sa iyang sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians ni Ignacio ba, di ba? So ako dili ko moingon nga objective ning akong una-una kay spekulasyon ra man eh. Pero kung moingon po ka nga katong giingon sa pare nga si Ignacio may gaimbento ana, spekulasyon ra man po gihapon to. Tabla ra. Puros spekulasyon. So naaraan ng duha. Whether naanay sakto ko sa akong spekulasyon nga natudluan na siyang Juan ana walang masuwat ni Juan sa iyang sulat ni Ignacio mo iyang nasulat na posible po nga si Ignacio gyud may unang nakagamit anang word gyud nga Catholic pero granting
without saying ba nga objective na kay spekulasyon raman na granting nga si Ignacio gyud mo nag-imbento anang word nga Catholic. Iyan ang giimbento na nga description pagtawag sa iglesia ra pud nga gitukod ni Kristo. So dili na sabton nga gasugod ang iglesia tungod sa paghingalan ni Ignacio. Dili man ang ngalan nakapatunga sa butang gihinganlan kay para sa nang bata awhi man ang ngalan sa bata naana ang bata ay hinganli. Ingon na pod ang iglesia pod nga gitukod ni Kristo mahimong awahin na hinganlig Katolik. Pero dili na po sabot nga ayha na siya nitungha sa dihang gihinganlan sa Katolik. No. Naana ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Gitawag lang ni Obispo Ignacio og Catholic kay walo naman siya hinungdan tungod kay pangtibuok kalibutan Minya diri pod makita nimo ba ang kalainan sa gingharian ni Kristo New Covenant Kingdom niya o katong sa Old Covenant gi-specific to pagtawag yun og Judaism kay para lang sa mga Hudiyo. So to pa limited dili para sa tanan mga Hudiyo. Judaism religion shadow to dili pa to mao gipaabot ang katumanan nga pangtibuok kalibutan. Universal sa ato pa ang chief mark gyud sa matud nga iglesia dili biya kanang seventh day. No, kung mga Sabadista mo inyong paminaon ang ilag yung chief mark seventh day man. No, dili. Kung imo gali ng tun-an pag-ayaw kanang seventh day mark sa karaan na nga naman kay pag-remind raman na sa creation nga sa ikapitong adlaw ni pahulay ang Dios iyang gibalaan. Shadow gali na nga paghulagway sa matud nga iglesia kanang seventh day. Nga naman ang fulfillment jud ana nga katumanan description nga transformation katong gituko ni Jesus Christ nga pangtibuok kalibutan. Ang chief mark gyud sa New Covenant dili seventh day kundi universal, no? Niya gipasabot na ng daan ni Jesus Christ kato pagaling templo nga wala tahura sa mga Hudiyo nga nagingon si Jesus Christ ang akong balay sa pag-ampo ni o tawgon og alang sa tanang kanasuran. Ito pa universal niya kato prophetic to kay katong Judaism dili pa man to universal. So kato nalitok to ni Jesus Christ kay but niya nga kining gingharian sa Dios ipalukop ni tibuok kalibutan dili lang para sa mga Hudiyo. So mao na nga natuman, mao na nga ang chief mark gyud sa matuod nga iglesia o New Covenant Kingdom universal. Mao na word Catholic. So mo na nga sa description sa matuod nga iglesia karon na gyud ang Catholic, di na mawala. Na karon napailaing description gipuno ani katong sa Council of Nicaea Apostolic. Inanglan mo tuot ana kay kanang mga council dapat tuhuan na to kay ang matuod nga iglesia na ay authority sa pagdili og pagtugot. Sama sa Central Bank nga authority sa paghimog kwarta, sila may magbuot pila ka description nilang ibutang. Di ba? Pangutan-an niyo ang Central Bank, di ba? Sila may magbuot unsa nga mga ilhanan ang ilang ibutang sa matuod nga kwarta. Di ba? Anong sila may magbuot kay sila may naay authority. Ini ang pangutana ron, kinsa may naay authority sa matud nga iglesia una mga apostol. Mo bitaw nga mayon ka nga holy. Kay gilitok na ni Apostol Pablo nga iglesia sa mga balaan unang Korinto 14:33, di ba? Ang description gyud sa matud nga iglesia kung ato nang ilang kubtanan kung atong ibasya na sa Council of First Vatican Council katong pag-assemble anang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay? Wala ba na madritso. No? Okay, kanang Catholic universal gilitok na ni Kristo katong pagingon niya nga ang akong balay pagangalan kinig alang sa tanang kanasuran. Gilitok na ni Kristo. Dayon gilitok na ni Ignacio. Gani katong gibuhat ni Ignacio kung ako mag-analyze gyud sa history, iyon ko nga katong gibuhat ni Ignacio katumanan rato sa gusto ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran Marcos 11:17. Nya kay disipulo man pud si Ignacio ni San Juan
mauna nga katuhuan yun si Ignacio. Kaya naman siya sa iglesia nga gisugdan ni Kristo. Nasakop man siya sa iglesia ang ipasakupan sa mga apostol. Si Ignacio, disipulo gud siya. Sa ito pa, katong pag-ingon ni Ignacio nga Katolik ang iglesia, katumanan to sa gusto ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran o universal. Di ba? So, mauna nga. Dayon, gitawag po siyang apostolic sa Council of Nicaea 325. Dapat mutuog yung tag-council. Kinaan naman tayo premise, anak, katong unang council sa Jerusalem. Gawas lang og magtudlo kag ikaw rami ka nga ang council nga tuhuan katurang sa Jerusalem na sayop na ano man ang Iglesia God a living church. Kung magisgot galit tag living church, dili mawala na ang magsigig yun ng council kay sige na mag-meeting. Di ba? Kay kung musupa ka nga ang council sa iglesia magdepende na kung gikinahanglan nya mayong kag ang tuhuan nga council katurang sa Jerusalem, di yung kunin mo mutuhuan na. Kaya mayroon di kag namatay rin ang iglesia. Kaya wala na may meeting. Di ba? Nga, ang problema na ba sa simbahan, magsigi, magdugang. Di na ba kakaingon nga karon wala na problema ang simbahan karon na gani. Gani, sa atong panahon ron, daghan mang problema nga, nagunahuna na galing uban nga mag-council na po ta. Diba? Katong katapusan council, ecumenical, Second Vatican Council. Gani, tungod kay na po yung mga problema ang simbahan, coming na po. Posibleng na po yung Third Vatican Council. Na. Katong council sa Jerusalem, unang council pa lang to. Then kana ganing pag-decide pila ang New Testament list. Wala ba na mahitabo sa unang council sa iglesia katong sa Jerusalem, di ba? Kanahon sa mga apostol, wala pa sila gaingon nga 27 books lang ang inspired sa New Testament. Sa panahon sa mga apostol, ang ilang scripture nga gihawid-hawiran katupang Old Testament, kay wala pa New Testament compilation. Nakabaton tag New Testament compilation pinagi na sa ilang mga successor, mga obispo. Pinagi sa mga council una katong 381 AD. Dito ilang gihashasan ng mga sinulat sa mga Kristiyanos. Actually dili lang kay 27 ang mga libro sa mga Kristiyanos, daghang kay na. Then ang gabuot gaihap sa kining official list nga 27 lang ang atong ibutang sa New Testament ang mga obispo. Kinsa man ang mga obispo? Mga sumusunod sa mga apostol. Di ba? Sila na gani mo ga-asimbol sa mga description. Kay katong gusto ni Kristo nga universal, lukop tiwo kalibutan nga gilitok ni Ignacio o gibutang man na sa First Vatican Council 1870, di ba gi-appeal na kanang word nga Catholic? Nung gi-appeal na sa mga obispo, kay kahibaluman sila nga gitawag yung Catholic ang iglesia ni Kristong tinuod. Dayon gi-appeal po tong sa Council of Nicaea, kay Councilyo man to. Apostolic mo ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kanapong pagtawag og holy, si katong gilitok na ng Pablo sa 1 Corinto 14:33. Dayon, sa tapos, dawat ni mo ng description ng Catholic, dawat ni mo ng apostolic na description. Kanang Roman mo ni pinaka-awahing nga description nga lisod dawaton sa mga dili Katoliko. Nganong tawagon mo kunog Roman ang matuod nga iglesia? Buot ba ipasabot para na sa mga Romano ang iglesia? Sayop na, dili na maoy buot ipasabot. Ang paggamit og word nga Roman, double use ng Roman. Kanang mayong kag Roman Rite o mayong kag Roman nga tungod kay ang sentro na sa Roma. Dili na parehas ha. Kung muingong ka nga gitawag ang matuod nga iglesia karon og Roman tungod kay para ras mga Romano sayop ka. Pero naapoy paggamit nga sakto ra pod ganang mayong ka nga Roman Rite. But pasabot ang mga rite ra nga sa Roma. Roman Rite. Exclusive ra sa Roma po na nga Rite. Roman Rite. Ana. Pero kung mayong kag Roman Catholic, ang buot ipasabot ana nga ang Catholic nga ang sentro na sa Roma.
O na. Kay matag pundok yun na may sentro. Di ba? Ang sentro na diha manukad ang pangkalahatang pamamahala kanang gitawag og central office. Di ba? Unya, kung asa gali gasugod ang grupo o iglesia, malagmi tuwa po dito ang sentro o kanang gitawag og central office nga naa manukad ang kanabang administratiba. Dito. Okay. Sama ng Iglesia ni Cristo, asa man ilang sentro diri sa Pilipinas. Kaya naman na diri gasugod ang Sabadista sa Amerika, kaya dito mo nagasugod. Ang Saksi ni Jehovah, ang ilang sentro tuwa sa Amerika, kaya dito mo nagasugod. Ang Mormons dito, daghang kayong mga grupo nga ang sentro tuwa sa Amerika, kaya dito gasugod. Ang kang Kristo nga iglesia, gasugod sa Jerusalem. So supposed to be, Jerusalem yun ang sentro. Pero kay, gipasabot man ni Kristo, diya sa Matthew 21:43 nga ibalhin kuno sa laing katawhan o sa laing dapit, depende sa hubad ha, kay na may hubad nga sa laing katawhan. Then sa King James sa laing nasod. Nganong lain-laino na paghubad kay interchangeable man gud ng lugar o katawhan. Kay kung mayon kag katawhan na may lugar o mayon po kag lugar na katawhan, so muna nga ayo mo ka libog anang Mateo 21:43 sa dihang gipasabot ni Kristo nga ibalhin ba ang iyang gingharian, iyang ibalhin ang sentro mayan pasabot ana. Kay dito gud sa Jerusalem wa kay siya mahimuot bisan dito niya sugdi kay daghang mga Hudiyo nga kadugo niya unta, karasa niya nga wa mo dawat niya. Munang nakalitok siya ng pulunga nga ibalhin sa laing katawhan o laing nasod. Interchangeable na may katawhan o nasod o lugar, interchangeable na ibalhin nya usap pa pod napoy kana bang exegesis nga ibalhin ang sentro sa lugar nga mo ni daghang pagano. kay sa Jerusalem to nasugdan kana bang challenge kay iba nga kinanglan kining akong iglesia ibalhin jud ang sentro ani sa mga lugar nga daghang kabigonon. Mo na may son kanang giingon ni Kristo nga ibalhin ng sentro, walay mabasa litra por litra nga ibalhin ng sentro, pero masabot implied nga naman kaya niingon man siya nga pagakuhaon nga na kaninyo sa Jerusalem ang gingharian ug itugyan sa laing lugar o sa laing katawhan o sa laing naso, depende sa translation ha. Unsa may gipasabot ni Kristo ana nga lugar? Nasa Buhat 2:39 kay hisgot diha og layo na sa Jerusalem. Layo sa Jerusalem. Masabot yun na nga Roma, bisag di pa ta magkutlo og laing bersikulo ngano man kay ang Jerusalem layo o ang Roma layo sa Jerusalem. Di ba? Buhat 2:39 layo nga dapit. Dayon kanang dapita ang mga nanimuyo ana mga hintil, lugar sa mga hintil nasa Buhat 22:21. Basahin ninyo Acts chapter 22 verse 21 nga pagakuhaon kuno ang mga nanimuyo kuno anang layo nga dapit mga hintil. So makaingon na ta nga sa to bersikulo Buhat 22:21 kanang layo diha lugar sa mga hintil. So masabot na daan na to nga Roma gyud na kay lugar sa mga hintil ng Roma. Then unsaon na to pagsiguro nga Roma gyud ang gipasabot ni Jesus Christ nga balhinan sa sentro. Nasa Buhat 23:11. Sunod lang nga chapter kay pag-ingon nga lugar sa mga hintil Buhat 22:21. Next chapter 23 sa Book of Acts sa verse 11 giing naman dayon ni Kristo si Pablo, maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma, timani ha, sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome ang iparalel sa Jerusalem. Di ba? Buhat 23:11, Acts 23:11, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Pagpamatuod usab sa Roma. So Roma ang gipasabot ni Jesus Christ nga balhinan sa sentro. Ang pangutana na naabot na natuman ba gyud sa Roma? Natuman yun base sa history. Nga naman, ancient and medieval history na limot lang ko sa page. Giingon, nay paragraph nga giingon ani pag-istorya.
The church founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds. Ang iglesia kuno nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaugon kayong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan sa mga dagko kayong kakulian o sa mga kakulian, mga panglutos nga gihimo sa mga paganong emperador sama ni Nero, Diocletian, pagka pilato ka emperador nga galuto sa iglesia. Mao na para nakapahulay lang gud og lutos ang iglesia sa dihang na anay emperador na kabig o kato si Emperor Constantino diri na tos mga ikaapat nga siglo. Kay ang niluhod man ang empire sa Christianity. Ngano man ang niluhod ang empire sa Christianity, ang emperor kay nakubig kabig man. Katumanan man as Daniel 2:44 gingharian nga mo lupig muguba sa tanang gingharian diri sa kalibutan. Pero part pa na dili pa na mautanan kay pagkadaghan pang mga gobernador nga dili mo tahod og simbahan. Diba? Wala pa gyud completely. Pero gisugda na kay ang Roman Empire nahugno biya to. Ang simbahan gapadayon. Ganon. Kay ang Christianity victorious. Pero sige pang kumbati ha, wala pa gyud kanang Daniel 2:44 hinay-hinay nang natuman. Pero wala pa gyud tibuok. Kay daghan pa mang kuan. Wala mo pailalom yun sa Roman Catholic Church. So mao na. Now atong gi-discuss ngano nga ang matud nga iglesia gipun-an siya description nga Roman. Kay ang sentro na naman sa Roma. Usa na sa ilhanan sa matud nga iglesia pagka-Roman. Dayan kung moingon gamito nila ng pinadayag 22, 18, 19 nga ang magdugang silutan si Ginoo, wrong kuha na siya kanang interpretation, bad interpretation nga kanang posibleng madala po gana ba no? Abi po nako ba nga pwede gamito na nga bersikulo nga mayon ka nga basta dugang dautan o dili angay tuhuan, basta dugang na context to context din na dili ang pasabot ni Juan nga dili dugangan diha kanang iyang gisulat sa Revelation ng book of Revelation ba no? Kay singular book man iyang gipasabot ya nga dili dugangan no? Ang iyang gisulat sa pinadayag dili dugangin mo nang wala na dugangis Katoliko ng book of Revelation. Basahan ng Biblia sa Katoliko sa book of Revelation ibawa na dugangi kay di na padugangan. So masabot pod nga ang uban pong mga libro des Biblia kay human naman na di po nato dugangan. Pero wala na mag-ingon diha nga dili ta pwede magdugang og mga disiplinary, ang gobyerno dili pwede magdugang og balaod, dili pwede magdugang og pangadje o prayer, dili pwede magdugang og debosyon. Kay nganong ako ning gisulti ninyo kay nga mag-uban ba nga out of context ilang paggamit anang pinadayag 22, 18, 19 nga ayaw pagdugang. Murag ila bang ilahap ba nga tanan dili pwede dugangan. Na kung mauna kung tanan dili pwede dugangan sa to pasayop din ng dugangan nato ng kanang mga balaod sa gobyerno, kanang mga disciplinary law, kanang galing iglesia ni Kristo, naaman po na sila yung mga balaod nga mga disiplina. Kaprasan ng dili dili sa mag-uyab-uyab, isa magminyo o mag-eskwela pagka-ministro. Naman sila yung mga balaod. Kanang pagpili nilag mga kinsay ibutaran sa mga ining eleksyon. Wala man na mabasa sa Biblia, litra por litra nga kinahanglan kana siya mo'y butahan. Dili. Yan na, napod sila yung mga balaod. Mauna. So, kanang pag-ingon nila nga, ayaw dugangi, wala na gipasabot diya nga, dili dugangan ang description. Kay inaaman po sa Biblia nga magbutang og mga description o mga ilahanan. Jeremias 31:21, basahan ninyo. Jeremias 31:21, nag-ingon si Jeremias nga butangi og mga description o mga ilahanan o mga palatandaan ang dalan. Kinsa man ang dalan sa New Testament si Jesus Christ. Niya kay ang iglesia matud pa ni San Pablo, lawas man ni Kristo. Ito pa kung si Kristo dalan, ang iglesia dalan pod kay lawas man ni Kristo. Sumo nang ang iglesia o ang church
butang ang mga description. Sa to pasakto ang mga obispo nga ilang giasimbol ang mga description sa First Vatican Council kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So muna kanang uban gali maingon nga gabut-buot ka ng mga obispo. Tinuod bitaw gabut-buot. Hinumdumi nga ang matuod nga iglesia dunay authority sa pagbuot-buot. Mateo 18:18, ang inyong idili diri siyuta, idili sa langit, ang inyong itugot binding ang lusing. So unsa may example nga buot-buot sa mga obispo nga nituo pod ang mga protestante. Lakip na muro mga iglesia ni Cristo sa Bautista, unsay gibuot-buot sa mga obispo nga nituo pod mo. Kanang paglangkob sa New Testament og Old. Wala bisag usa ka apostol nag-ingon nga kining among gipanulat itapok ni ninyo din ipuno ni sa Old Testament. Wala. Kinsa may gabuot nga ilangkob na mga obispong Katoliko, pinagig mga council. Kana lang pag-decide, pag-canonize, pigla kabasahon ang New Testament katong sa Council of Rome. Buot-buot raman sa mga obispo. Asa man sila gikag authority? Gikan sa mga apostol ilang authority through apostolic succession. Kaya ang authority sa presidente, example, Presidente Duterte, ang iyang authority mapasa sa iyang musunod nga presidente. Kinsa may nisunod niya, Bongbong Marcos. Naana po ni Bongbong ang authority ni Duterte. Inanara. Ang authority sa mga apostol naa sa mga obispo. Kay sumala sa history, mga obispo man ang sumusunod sa mga apostol. Sumaw na kung nagbutang og mga description, kanang gitawag og conciliar description of the church, kay kanagong One Holy Catholic Apostolic Roman Church, unang gitawag conciliar description of the church. Kay kung mayroong kag biblical description of the church, kanang nasa Bible, saan ang mayroong iglesia sa mga santos, piniling katauhan, 1 Pedro 2:9, mga natao pag-usab mga Christians, tanang mga description nga nasa Biblia mo na gitawag og biblical description of the church. Kanabang specific biblical description or kanang gitawagan ng pero kung mayroong kag conciliar description of the church, kanabang description nga gimugna sa mga obispo o sa simbahan, kanabang resulta sa meeting para sa tong Council of Jerusalem, katong ilang decision gitawag conciliar decision. Sa unang council sa iglesia, wala pa sila decide pila kabasahon ng New Testament. Kinsa may naghimo ana mga obispo. Sa to pa, ang wala mahimo sa mga apostol, nahimo sa ilang mga sumusunod. Pwede na, kay ang wala mahimo ni Moises, ang naghimo na, ang nisunod niya nga nasa authority sila ba itong, isa mo lang, Joshua, hindi na ko ka-memorize na. Oo na, ang wala mahimo ni Duterte, pwedeng himo ni Marcos. O na, ang wala mahimo sa mga apostol, pwedeng himoon sa mga sumusunod, mga obispo. Unsa example, kanang paghukom pila kabasahon ng New Testament. Wala na mahitabo panahon sa mga apostol, nahitabo na sa ila ng mga sumusunod ng mga obispo. Council of Rome 381, nideklara ang simbahan nga kinirang 27 ng New Testament. Then, giratify pag yun na pag-abot sa Council of Hippo 393, Council of Carthage 397. Mao na. Unya, dili mo kaingon nga dili biblical ang pagbutang og description sa mga obispo niadtong First Vatican Council katong pag-asimbol nila One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Biblical na kumanan ana si Jeremias 31:21 magbutang og mga description. Kay kana mga description ilhanan man na. Ti mailhan. Sama mo muagi ka sa usa ka dalan nga labi nag mo pay pag-agi nimo ana parang di ka mawala, butangan nimo ilhanan. Parehas pod sa kwarta, ang naay authority nga mao ang central bank mao'y magbuot unsay mga description ibutang sa kwarta. Nya kay mga obispo man ang may naay authority nga gikan sa mga apostol mo nang sila pay magbuot unsay description kanang gitawag og conciliar description. Og naasimbol gyud ang conciliar description nga gipang asimbol ba katong gisgutan ni Pablo nga iglesia sa mga balaan o holy.
Apostolic pod, Council of Nicaea. Oh. Ang katapusan lang yung nadugang katong gi-specify asa na ang sentro mo na Roman. Mo nang gitawag na siya Roman ron. Oh, Roman Catholic. So, apilo na to ng Roman kay ang idiliog itugot sa matuod nga iglesia, idiliog itugot pa po sa langit. Unya kay na-approve man yun na sa council of Trent nga gitawag pud og Roman ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na nga apilo na nato ng Roman. Pero dili na sabton mayon kag Roman Catholic nga katurang nas Roma no, dili. Mga Romans dili. Ang but pasabot nato ana mayon kag Roman Catholic ang matuod nga iglesia tungod kay ang sentro na nas Roma. Ang executive minister o buti pasabot ang Pope na nasa Roma, Roman Church. So 55 minutes naman na itong nahimo ganing dagat ba kung buot isulti. So mao na nga una hinungdan nganong ang matuod nga iglesia ni Kristo, matuod nga iglesia sa Dios, Roman Catholic. Kay naani mo na makita sa history nga gitawag gid sa Catholic, gitawag sa Roman, gitawag sa Apostolic. Oh. Niya naman na sa Biblia iapil man ng history. Hope 8:8. Read the history books and see. Sa ubang translation dili mabasa ng word nga history, pero kung imong sabton maora. Kay sa ubang translation igo raman giingon nga kung gusto ka masayod nga tinuod ba gyud na, well susiha sa karaan o sa nahitabo na. O sa mga history. Sa to ba? Bisan pag dili history ang imong translation sa Biblia, masabot gihapon nga history. Kay ipasubay man kuno sa nahitabo na, unsa man ang nahitabo na o sa karaan history. O na nga kanang musupak anang translation nga history na mura kang parisiyo ana, paracycle kang interpretation nimo. Kinahanglan sabton. Mao bitaw nga gani kanang translation nga history dili biya na Catholic nga translation, Protestante biya na. Kay Living Bible translation na sa mga Protestante. Living Bible, no? Amo na among gigamit, dili na self-serving gani kay Protestant man nga version, di ba? Oh. So mao na. So ang uban dili sila mo gamit og history kay mamumu man sila panalitan. Nganong dili sila og history kay pagtan-aw sa history nga kinsa may gasugod na imong grupo, si Charles Taze Russell sa Sineo ba ana mo na. Ang ilan lang yung pang-icing kana bang tawag na pang-akit o pangdani kanang mukutlo og bersikulo sa Biblia. Mo ginay pangdani na bang daghan kutlog bersikulo din ang mga ngalan na sa Biblia, pangkutloon ba nga sa Biblia, pang-akit. Ayaw mo tuwa na igsoon nga himuon lang pang-akit ng mga bersikulo sa Biblia. Mo bitaw nga kanang mag-post ko sa Facebook, then nenay mo comment, then butangan na yung bersikulo. Ang uban mo rin sila, biliban niya, natubag gero, bersikulo. Pero ako di ko mauwat ana. Kay kanang mukutlo og bersikulo nga dili si Kristo may founder sa grupo, gasugod. Gihimo ra na nila na kanang ilang bersikulong gamiton, gihimo ra nila ng icing. Kana bang pang-akit, pangdani. Kay paras bitaw ang fake nga kwarta, ang pangdani kana mang kulor kanang itsura, marapog tinuod ba? Oh. Ayaw gin mugtuoan ng danihon ra kas litra. Ngalan pagtulunan ay ayaw. Kinahanglan ang muklaim nga matuod nga iglesia si Kristo ang gasugod, sugod panahon sa mga apostol og mapamatud-an gyud sa history. Kay magamit man ang history as evidence. Kay kung dili ka mo gamit og history sa to pa panaghapra din ng imo, yung ka nga matuod ni nga iglesia amo kay ang among gitudlo na sa Biblia, bisan kinsa pwede makahimo na, bisan ako pwede ko magtudlo og Biblia, mga pagtulunan nga na sa Biblia nya magtukod og laing grupo, pwede ko maghimo ana. Ano kung dili? Kaya may balaod po ang gobyerno nga dakpon ka kung maghimo-himo kag imong grupo, wala. Umitang nidaghan kay way balaod nga nagpapriso nimo kung maghimo kang laing relihiyon. Pero remember, kas-ara na sugdi ni Kristo ang relihiyon nga iyang gisugdan, ang church. Natawag lang siya Roman Catholic Church.
logic. Mutanas ako ninyo bis sa pagtapos ani nga video. Ang Iglesia ni Cristo ba sa Biblia o Iglesia sa Dios? Kung tawgon og Roman Catholic Church, dili na siya Iglesia sa Dios, dili na siya Iglesia ni Cristo, kay gitawag na siya Roman Catholic Church. Sa iyo. Kay bisan pa kanang rosas, tawag og mamila, di gid mawala ang iyang pagkarosas. Ako, Silbert ko, tawag po kog Bobby, tawag po kog Veritas, nawala ba akong pagka-Silbert? Sa dihang gitawag kog Veritas? Wala. Ang matuod pod nga Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios, gihinganlan, gigamан og description nga Roman Catholic Church sa First Vatican Council katong pag-asimbol. Mawala ba ang iyang pagka-iglesia sa Dios o pagka-iglesia ni Kristong tinuod? Gumikan kay gitawag siya Roman Catholic Church, kay nituman na mga obispo nga butangan og mga description o mga ilhanan. Jeremias 31:21, dili mawala ang iyang pagka-iglesia sa Dios o pagka-iglesia ni Kristo bisag gitawag na siya Roman Catholic Church. Logic. Kay ako, una, gihinganlan kog Silbert, gihinganlan po kog Bobby as my nickname, gihinganlan po kog Veritas as my radio call. Nawala ba akong pagka-Silbert? Wala. Bisan pagtanaw ni mo sa record na ako diya sa Registry of Deeds, Registry of Deeds na, record na ko sa gobyerno, Silbert na gyud gyapon ko. Nalay wala maapilya sa record sa gobyerno kanang akong Christian name na Jose. Kaysa akong baptismal, ibutangan man na dito Jose Silbert. Pero sa record na ko sa gobyerno, wala naman gi-appeal. Ambot akong ginikanan nga nung wala nila gi-appeal akong Christian name na Jose. Okay. Pero okay na, pang record naman na. Pero kung i-appeal lang ako yung ngalan sa baptismal, Jose Silbert. Tawag po kong Jose. Bisan pag kanang Jose nila akong ingalan ninyo ako, kaya mo na akong Christian name. Wala ba akong pagka-Silbert kung ngalan ko Jose? Dili. O muna kay sa history, ang gitawag og Roman Catholic Church, ang Church of God raman pod. So dili mawala ang iyang pagka-Church of God bisan pag gitawag na siya sa laing description. Si Simon gitawag og Pedro. Di man ka makaingon nga kana si Pedro, dili to si Simon. Katong si Saul nagihinganlag Pablo, di man ka kaingon nga kana si Pablo, dili na mao katong Saul. Gihinganlan laglain. Pero og ingna nga dili mao. Kay bisan pagdaghano na imong ngalan, kung ikaw gyud na mao na nga di gyud kumawat anang mingon nga biyahe ninyo ng Katoliko kay wala sa Biblia litra por litra Roman Catholic Church, wala bitaw. Pero kung tan-awon sa history, kung sayro nimo ang history nganong na Roman Catholic Church siya, mapamatud-an. Nganong gitawag siya Catholic kay ang disipulo ni San Juan nakalitok ana nga si Ignacio nga Catholic ang Iglesia ni Cristo. Nganong apostolic kay sa Council of Nicaea na ebidensya na 325 AD gitawag og apostolic. Nganong gitawag sa Roman kay sa Council of Trent gitawag og Roman. Unay mga ebidensya nga nahitabo gyud na. Tawgon day Roman, mawala na day iyang pag-iglesia sa Dios. Wrong. Asa man mabasa nga kung tawgon og Roman, mawala ang iyang pag-iglesia sa Dios. Dira ko tama mga igsoon kay 1 hour na and 3 minutes o 21 seconds. O ang wa na ko hisguti karon, diskubrihan ninyo, tanawan niya sa ubang mga video na ko. Daghang salamat sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.